Hello guys, good afternoon. So today is Saturday, February 7, 2026. So anyway guys, una sa lahat, pasensya na at medyo nagpahinga lang ako ng almost 2 weeks, no? Hindi ako nakapagbigay ng short vlog. Then recently, when I open my cellphone, doon bumalik ako doon sa pinaka YouTube channel, no? Maraming nagre-request sa akin. So tinignan ko ron, merong nagsabi, The Legend Boy, bigyan mo naman ng kasi 2 weeks ka nang nawala, bigyan mo naman ng konting vlog yung pangyayari na yun sa pagkamatay, no? Pagkamatay ng dalawang mag-ina. So guys, eto nga, at medyo inisip ko na bigyan ko muna ng konting short vlog para nang sa ganun. Kasi tinatanong sa akin ano ba yung komento ko sa nangyayari sa panahon, no? So eto yon. So anyway, maraming salamat sa followers natin sa pagbibigay ng topic na pwede kong i-share. So anyway, ito yon, no? Doon sa tinatawag na dalawang mag-ina, no? Yung babae na active police, no? Senior police siya. Then, ito yung anak niya na 8 years old na lalaki. So, sila ay pinatay, no? Kumbaga, walang awang pinatay. So, guys, ito yung tinatawag natin na kaya naman nagkakaroon ng mga karumal-dumal na gawain. Number 1 yan, ang punot dulo ay pera. Pera yon. Kasi nire-review ko yung tinatawag na kanina tinitignan ko yung mga investigation na mga nagdaan, no? Ang napansin ko ron sa investigation, yung pinatay na pulis na babae ay nagbenta ng Innova. Yung Innova, binenta niya is 450,000, no? 450,000. Ngayon gusto niya yatang i-dispatcha muna yung luma niyang sasakyan na Innova at bibili siya balak niya bumili ng bago pamalit. Okay, so sa madaling salita, ibinenta niya pero merong agent. Ang agent ng sasakyan niya ay hindi rin nalalayo sa kanya. Yung agent na mag-asawa ay inaanak sa sakasal. Inaanak sa sakasal. So meaning, pinaano niya, ayun ang nag-agent naghanap ng buyer. So sa madaling salita, nabenta. Meaning, nabenta yung Innova niya sa halagang 450,000. So ayan. Then, yung babaeng pinatay na pulis at yung anak niya, yung babaeng pinatay is, eto yung hiwalay siya sa asawa niya. For almost 4 years na, no, nahiwalay siya, na kung saan yung asawa nung pinatay na babae ay pulis din, no? Pulis din, pareho silang pulis. So hiwalay sila ng 4 years. Then dumating sa punto na nabenta na yung sasakyan, in-invite na sila ng agent na ninang nila. In-invite yung babaeng pulis na pumunta ka na rito sa bahay, kunin mo na yung pera. So meaning, so siguro pumunta na siya ron dahil ayun na, sinama niya yung anak niya na 8 years old. Kasi minor de edad, sinama niya. So, ibig sabihin, pagdating dun sa bahay, yung ninang niya sa kasal, ninong niya, ay meron palang tinatawag na maitim na balak, no? Ibig sabihin, hindi magandang balak para sa kanila. So, pumunta sa bahay, yung ninang-ninong niya ay may anak din na minor de edad, tatlong mga bata na andun lang sa kwarto. Then siyempre bisita sila, pumunta yung pinatay na pulis na babae at kasama yung anak niya na 8 years old. So doon nagpatugtog yata base ron sa salaysay ng tinatawag na katiwala nung mag-asawa na pumatay. So ayun, hanggang sa dumating yung punto na yung babaeng pulis na pinatay ay pinaupo lang nila yon. Pinaupo kasi bisita. Then, binaril pala yun sa ulo. Tumagos dun sa pigi. Imagine. Kumbaga, ganun lang katindi ang pagpatay sa isang
tao, no? Ngayon 450,000. So kikitil ka ng buhay. Ngayon, yung bata, yung anak ng pulis na pinatay na babae, yung batang, ang anak niya lalaki. So, wala sanang intensyon na patayin, pero inisip nila baka nakita na magsumbong, ililigaw lang sana kung saan, kaso sinama na. Ang ginawa, pinunta yata ron sa isang room, tinakluban o binalot yung ulo ng plastic para hindi makahinga hanggang sa namatay. So, ang ginawa, ikinarga yung binalot yung mag-ina. Kinarga ron sa sasakyan. Tapos, pagkakarga sa sasakyan, kasama nila yung katiwala nila na kung saan, ayun din yung nagwi-witness na narinig niya talaga may putok ng baril. Then, sinama ng mag-asawa, kasi agent yun, nagbenta eh. Sila, yung lalaki ang bumaril. Kasi yung lalaki ay ex-police din yun, na dismiss gawa nga sa mga tinatawag na mga krimen na pinasok niya. So, ibig sabihin, pinasok yung bangkay doon sa sasakyan, sa likod, then sinama nila yung tatlo nilang minor de edad na anak na komo mamamasyal siguro sa Baguio. Then ayun pala, ididispatcha pala yung bangkay doon sa likod ng Fortuner. So tinapon kung saan, sa Tarlac, sa Laguna. So yung libinong mag-ina na pinatay, hiwalay na natagpuan. So ayun yung sistema. Then yung pinagsakyan nila na Fortuner, iniwan yata sa Tarlac, Pampanga, para maligaw yung kwento. So dumating yung time na marami ng investigasyon na nagtataka na yung, kasi yung pinatay na babae ay meron siyang dating asawa na 4 years na silang hiwalay. Na nagtataka rin yung bakit hindi na nagjo-duty yung ex-wife niya. Hanggang sa dumating sa punto yun, nalaman nga na pinatay. Then ang ginawa nung ex-husband ay pinakremate niya. Pinakremate niya, parang ang dami, gumugulong yung investigasyon. So ibig sabihin, hindi man lang nakitaan dun sa ama na yung kalungkutan sa pagkamatay ng mag-ina niya. Sabihin na lang natin sa anak na lang. So wala. Kumbaga, parang ordinary lang. So ayun yung mga nakikitaan dun. Then, lumutang sa investigation, yung ninang, no? Yung pumatay, no? Yung pumatay na ahente, kasi ang pumatay doon lalaki, ex-police. Yung babae na ninang nila na ang tinuturo sa krimen ay yung dating asawa ng pulis na babae na ang pumatay. So ang dami na. Hanggang dumating yung punto, yung tinatawag na katiwala nila na lalaki, no? Kasi yung mag-asawa na agent, ayan ay may katiwala na lalaki na nasaksihan niya yung pangyayari, paano pinatay. So ayun, yung siyang kumanta, siya yung nagsabi, nagsiwalat sa publiko na gano'n. So ibig sabihin, nakukonsensya siya na may anak siya sa pangyayaring gano'n. Guys, ang tindi, napakatindi talaga. So ibig sabihin talaga sa ngayon, wala nang pinipili ngayon, no? Kapag pera ang pinag-uusapan, regardless, kahit kapatid ka, kaibigan ka, kilala ka, basta pagdating sa pera, walang kapakapatid, walang kakaibigan. Talaga, pera lang talaga ang motibo. So, sa madaling salita, eto na. Sabi na nga nila, close na raw yung issue kasi nga, na umamin na yung tinatawag na katiwala na ang pumatay talaga yung dalawang ahente. Kasi yung agent talaga na yon, marami na rin kaso, mga estafa na nangyari. So, ganun yung situation. Kaya, guys, kung ako ang tatanungin ninyo sa pangyayari ngayon, no? So, hindi pa nasabi na pumatay sila, hindi sila under influence of liquor o yung mga tatawag na pinagbabawal na gamot. Kumbaga, sila ay pumatay dahil sa pera. So, sa ngayon, guys, ang buhay ng tao, mura lang eh. Napakamura lang, guys. Kumbaga, titignan mo parang madali ka lang itumba kapag may perang kapalit eh. Kaya nga, lagi niyong tandaan, ngayon, ina-advise ko sa inyo, mga kaibigan natin dyan, huwag na huwag kayong papatol sa mga transaksyon na mga alanganin kayo. Kahit kakilala nyo yan, medyo ingat tayo sa panahon ngayon, hindi natin alam
kung ano yung mangyayari bukas eh. Kasi kapag ganyan perang pinag-uusapan, mahirap yan. Nasa critical situation tayo. Kaya nga, hindi naman masama magduda. Kumbaga, mag-ingat lang tayo. Bigyan natin ng magandang assessment bago natin suungin yung isang bagay na yan. Kasi guys, mahirap. Napakahirap para sa atin. Kaya sana, eto sa short vlog ko, na ibigay ko sa iyo ng tama na wag muna basta-basta tayo magtitiwala. At alam nyo, kapag tayo ay kumitil ng buhay, buhay din ang kabayaran yan. At hindi tayo patatahimikin ng konsensya natin habang buhay. Kaya guys, gumawa tayo ng tama sa ating kapwa para tayo umani o tumanggap na magandang balik para sa atin. Kasi kung ano yung tinanim mo, siya rin aanihin mo. Kaya guys, matakot tayo sa Panginoon. Huwag na huwag natin gagawin yan. Kahit ilang milyones pa yan ibigay sa atin, guys, huwag natin pasukin yan. So anyway, maraming salamat sa nagpabigay sa akin ng topic, no? At ito ay short vlog na isipin natin na mag-ingat tayo sa ngayon. Dahil hindi na natin hawak ang panahon. Iba-iba na. Kahit pulis, kahit ano man yan, mahirap na pagkatiwalaan. Kaya manalangin lagi tayo na sana'y maging maayos. Anyway guys, shout out ako. Ngayon, ka-onboard lang ng kumpare ko si Captain Binjola. Pre, shout out sa'yo. At naway maging maayos yung smooth sailing yung barko ninyo, no? Kamusta dyan sa lahat at sa mga barko na kung saan yung mga kaibigan nating kapitanes, mga naka-onboard, sana maging ligtas kayo dyan, no? Maging payapa. At sa mga nakabakasyon namin, sana maging maayos ang pagbabakasyon nila, kapilang ng mahal sa buhay, maging maayos yung medical nila, makasampa sila sa kanilang mga barko kung saan sila assignment. Shout out ako sa mga kasamahan ko kung saan ako naninirahan dito. At kamusta kayong lahat dyan? Lagi nyo lang tandaan na health is wealth. Yun lang yun. Lagi kong pinapaano yan sa inyo. At lagi nyo tandaan, yung sinabi ko kanina, kapag ikaw ay nagtanim ng maganda, maganda ang aanihin mo. Lagi mong tandaan na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi mo masusuklian ng anumang katumbas na salapi. Kasi doon pa lang mismo, sila mismo, babaunin nila yung kagandahan loob mo. Kaya guys, maraming salamat sa inyo at walang sawang makinig sa aking short vlog. So naway, pagpalain kayo ng poong may kapal, maging maayos ang lahat, at kayo ay maging successful sa mga ginagawa nyo. Basta lagi nyong tandaan, mahalin nyo ang kapwa nyo, katulad ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Anyway guys, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!